Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-hoodshot pero daw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Martes, August 27. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Maulan. Good At morning. walang pasok, ha? O yan, ha? Walang pasok. Ingat Wala. kayo. Lahat. Naglalabasan Mas na naman. stress pa, walang pasok. Naglalabasan na naman ng baha. Kanina may mga iniwasan. Walang pasok sa eskwela, walang pasok sa government. Pero Ang aga naman yan na-announce nyo, nasa opisina na lahat ng tao. yun na nga. May, Saka mga bata. may mga nandun- nakita akong bata naglalakad Oh, sa yes. kalye pa uwi. Siyempre, Basang-basa. nauna yung mga yun, eh. Dala-dala pa nga yung iba yung Hindi, sapatos baka nila. late nagising si Mayor eh. Kayo naman eh. Si Artes, Metro Manila wide, eh. Ay, baka napuyat. Napuyat. Hindi sa LGU. Napakaaga ng announcement nyo. Dapat mamayang tanghali pa. Oo, paulan ninyo muna. Dapat mapaulanan mo. Oo, yan. Sayang, meron pang mga hindi nabasa eh. Oo. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw, Channel 23. Meron din yan sa TV Plus, sa GMA, Affordabox, sa Sulit TV, Satellite, at sa Signal. Good morning ulit. Morning. Pasensya na kayo mga government officials at naistorbo kayo Oo nga eh. ngayong maulan na umaga at kailangan magising kayo ng ganitong oras para ideklara na walang pasok ang mga paaralan. Tsaka All levels sa NCR. At saka mga magulang so hindi na LGU naghanda. hindi LGU. Parang alas 4 pa lang, naghahanda ka na ng baon, eh. Para sa mga anak mo, eh. Eh mabuti yun para ma-exercise sila. Sabagay. O, tapos gumastos ng pamasahe. Oo. Mabuti rin yun para kumita naman Yung mga oil companies. Yan. Ayan. Hindi talaga. Dami Salamat po. Dami ko nakita mga Pasensya na kayo, Ah. naistorbo kayo. Naglalakad. Ng taong bayan. Yan. lalakad sa ulan pa uwi. Alin, Mga naglalakad. bata, nakita ko kanina. Mga Naglal- naka-uniforme pa.
Naglalakad. Hindi, Grade school. Bakit naglalakad? Hindi sumakay. Hindi, binaba na sila doon. Palakad na silang palooban. Pero nasa daan. Sabay, Bumaba medyo na. may baha-baha na. So, tangan-tangan yung mga sapatos. At siyempre, pag Baka napasa yun. mabasa, oo. Tsaka yung paghatid sa eskwela, aalis na eh. Oo. Oh, yun, right. Naiwan na sila. Naiwan na So, sila kaya doon. naglalakad. Ano po ito? Habagat lang ito. Wala naman tayong Wala pang weather wala. disturbance. Wala pa. Wala. Abagat. Baka ito na yung siyam-siyam. Ito na kaya. Pwede. Kasi August, September August yung, dyan eh. ba yun? Kaya, Yung siyam-siyam. Oh. Ghost month ang August. Pero patapos na August ha. 28 na ngayon. 3 araw na lang. Tapos na. Oh, pero ang Ghost Month papasok sa September eh. Oo. Meron. Meron. Pa kapirang. Meron. Oo. Kaya po medyo matumal ngayon ang mga... Kasi may mga Asian. Yes. Especially yung may mga Chinese ethnicity. Kung tawagin. Naniniwala dyan sa Ghost Month. Okay. Teka, meron akong hindi babatiin. Babatiin? Tema bro, pinatunayan na niya kagabi. Wala. Pinatunayan na ano. Oo. Kaibigan natin to batang-bata. Taga Philippine Star. Oy. Masugid na taga-subaybay. Sino? Sinya? Si Rainier Ronda. Akala ko si niya. Oo, bata lang to. Junior na junior sa atin. Pero ano? Aga naman yan. Konting ulan daw, baha, asa na yung 5,500 na Na-flood ko. Yan. nang aga naman noon. Anyway, happy birthday, Rainier. Oo. Maraming Sino si Rainier? Si Rainier Ronda, pare. Reporter Philippine sa Star. Philippine Star. Ano ba mga bit niya? DICT. Kaya lagi niya tayo Ang ibig mo sabihin- DICT, Telco, mga ganyan. Ang ibig mo sabihin, si Rainier, iniwan sa iyo yung pampansit. Yung, Oo, Kagabi. pagkatapos, nilantakan na nila Ray Enyano at Cory Narisma, patay. At saka nila J.An. niyari na nila. Ayos na, ayos na. Hindi, pero ayun, nagparinig ako, malay mo si Rainier may ipadala pa rin this week. 1 week ang celebration yan eh. Si Rainier. Tayo po ay nakikiramay sa Sino? pamilya ni Justice June Ilaw, one of the members of the Judicial and Bar Council. Ayun. Justice Ilaw. He died this morning. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Justice June Ilaw. Eto, si Sheila Lialgo. Ang witness ko Ay. kahapon. Siya. Ayan. Kinikwento niya paano daw silang tumakas. Magkakasama daw sila nung kapatid niyang lalaki, Wesley. At yung kayang ate na si Alice. Oo. Umalis. Circuitous. Talaga marami raw bago nakarating ng... Kinuha muna sila ng van Adventure, from their farm. pero maraming hindi naalala Oo. tungkol doon sa kanilang escape. At saka doon sa kanyang personal na buhay. Di niya maalala nung tinatanong siya. Parang di si Alice Go. Di ko na matandaan. Hindi, pag galing ka dun sa farm na yun, marami kang naalala na hindi mo naalala. Oo. Marami nangyari hindi mo na naalala. Memory becomes a fleeting thing. Yes. Yan. Hindi raw niya po tunay na kapatid si Alice. Yan. Para maliwanag lang. Okay. Pero sinabi po ni Alice noon, kapatid sila. Pero itong si Sheila ay sinasabing hindi sila tunay na magkapatid. Not Ngayon, biologically, Sino nagsasabi ng totoo dyan? At inamin niya na siya ay pinanganak sa China. Ayan. Okay? Paano kaya ito, pare? Pero yung kanilang ruta, sa bagay pwede na doon kasi Bamban. Okay. 5 hours to the sea, Pangasinan. Oh. White, na maliit na white na barko. Malamang yate yun, o kaya Ngayon po, ang kwento nitong si Sheila, dyan sa Senate kasi yung hearing, gumamit daw sila ng puting bangka. At hindi niya lang matandaan kung saan sila sumakay. Meron na daw ideya yung mga pulis at saka NBI. Hindi, si BBM mismo sinasabi. Alam ko na yan. Alam ko na. Okay. Kung alam ko nangyari. Na, alam nangyari. At kung sino ang sisibakin. Tumulong dyan. Taga Bureau of Immigration daw. Isang maliit na bangka, tapos pumunta sila sa malaki. Oo. Ayan, hindi niya alam yung lugar. May transfer.
High seas Nagpunta yun, ha? muna sila, Maano ang dyan. sabi niya, nagpunta kami sa Mindanao. Muna. Una. Saan sa Mindanao? Hindi ko po. Hindi ko maintindihan. Madilim ho nun eh. Oo. Sinundo raw Hindi po. pwedeng sumali sa Gimme 5 yan, bro. Bakit? Hindi, mahina sa geography eh. Hindi niya alam yung lugar na pinunta. Saka yung ano Hindi, alam niya yun. Alam niya, nakalimutan lang. Nakalimutan. Okay, sige, sige. Ayaw lang sabihin kasi baka mabuking. Saka yung ano yung sinasabi. May game na ganyan eh. Sinundo raw sila sa Bamban. Yung ano ba to? Yung Sinundo sila sa Bamban ng dalawang lalaki at Yeah. sumakay sila Sa van. papuntang port. Yan. Tapos sumakay sila sa maliit na bangka, mga ilang oras, tapos nagpunta sila sa isa pang port at lumipat sila sa mas malaki. King bangka. Medyo barko na yan. So, Baka yate. Private yacht po ata. private yacht to. Yeah. so dalawa Speedboat. pinuntahan. Hindi to yung mga katig-katig na... Hindi. katig. White eh. White. White. Di ba yung mga white na... ano yung fiberglass ata yan? Hindi to yate ni Apa Ungpin. Sige. Hindi, ba yun? May white na yate siya. Yun daw bigger boat, parang pangingisda dahil meron daw mga net, fishing net. Okay. Ano yung trawler? Ano yan? Nakapasok ng mga Baka mitra. militia. Naku, sino ang ano dyan? Hindi big game fishing to, trawler to, pag ganyan nets. So, mga 3 to 4 days daw sila. Hindi niya alam kung ilang araw. 3 to 4 days. Hilo na ho ako noon eh. Nakakahilo pa rin ikaw. Nakakahilo, Nakasakay ka na ba ng ganyan? Ganun. Oo, Doon sa oras big ka sa boat. dagat? Naku. Tapos, ano na pala daw yun? Malaysia na. Kasi daw po, kailangan nila umalis kasi nalulungkot daw si Alice. Oo. Dahil sa nangyayaring hearing sa Senado. Gusto daw bumiyahe ni Alice. Bakit by boat? Hindi, kasi- ang ganda pagkakasabi. So sabi daw, huwag ka nang maraming tanong-tanong O pa. yun na nga. Sabi, nalulungkot daw siya. Ate, samahan mo ako. May pupunta. Hindi, ate niya si ate, Alice. Puntahan tayo. Sheila, samahan mo ako. Malungkot siya. Oo, sumama ka na lang. Nalulungkot ako. Ang ibig mo bang sabihin, Sheila, nasa farm kayo sa Bamban. Sinundo ng dalawang lalaki. Ang ibig mo bang sabihin, wala man lang kayong mga, ibig sabihin, nagmamanman sa inyo? Wala bang nagsusorbetes doon? Walang ano. Intelligence officer na... Ito na po sila. Ito na. Tumasakay Hindi, na. nung oras na susunduin, pinaalis mo na yun. Ha? Yung nagmamanma. Hindi pwede yung ganon. Meron nga kasi. Hindi pwede yung nakaganon ba? Hindi ka sa pakat nga. Ito, palis na ho sila, palis na. Wala. July 18 daw nung dumating sila sa Malaysia. Ba? Tapos, sumakay sila ng ferry papuntang Indonesia. Sa Batam, itong island. Oo. At sila doon ay doon na sila sa hotel at hanggang sa nahuli na sila. Hindi ba sila Magmula July Una, 18, paano ka Singapore? pupuntang Batam na hindi ka nang dumaan Singapore? Yun ang pinakamalapit eh. yun ang sabi niya eh. Yun ang kwento niya. Nag-aeroplano. Philippine passports ang kanilang hawak-hawak. Yes. And then, from Malaysia, pumunta sila by airplane to Singapore. Singapore muna yan. Singapore muna. Tama. Singapore muna. Pero sa Malaysia sila, nakita-kita ni Cassandra Ong. Doon sila nag-reunion. Nauna na. In other words, Cassandra. Tapos gamit nila Philippine passports. Yan ang kwento pa lang. Kineno pa lang natin kwento. Mamaya po natin i-analyze yan. Oo. Kaya, si Alice daw, August 20, umalis na ng Indonesia. So matagal sila, halos isang buwan sila magkakasama doon na nakalabas. Oo, kasi July 18 eh. July 18, Malaysia na sila eh. Abay, So umalis sila rito, tintik naman yung mga calling. July 15, Magsisibakin din. umiwalay na raw si Alice sa kanila. Maman-man. Pero hindi niya raw sinabi kung bakit humiwalay. Tsaka hindi niya alam kung nasaan. Si Wesley naman, nauna na raw papunta Singapore. Siya naiwan sa Indonesia kasi hindi siya marunong mag-Ingles. Kasama si... At kasama si Cassandra Ong. Cassandra Ong. Oo. Ngayon,
Paano yan? Ano daw mangyayari? I-deport na raw itong si Kwan, Sheila. si Sheila. Kasi may hawak siyang Chinese passport. Chinese passport. So, tatanggapin kaya siya ng China? Malamang. Walang kaso dito to eh. Wala namang kaso dito ng pogo, anything eh. Deport. Ang kaso niya, kasama niya lang bumiyahe si... Hindi. Kaso bang ganon? Ang pwedeng ewan ko, ganito kasi yan eh. Okay. Hindi ka pwedeng i-deport. Bakit hindi tinanong sino yung tumulong? Kailangan nyo na malaman natin sino yung tumulong sa kanila para makatakas. Meron teorya si na Win Gatchalian. Ah, Pero, alam mo yung deportation, Conrad, paring Joel, hindi pwede basta nagkaso eh. Pwede siyang kasuhan eh. Yung mga abogado ngayon, medyo para si Torion, magaling magsalita ngayon yan. Say, hindi. Pakasuhan natin to. Bakit ka may hawak na Philippine passport? Yan. Yan. Saan galing yan? Saan galing yan? et cetera. Saan po yan? Pag nagkaso yan, nandito yan. Hindi, yun ang... Hindi pwedeng i-deport. Yun po ang matagal na sinasabi ng Karambola. Etong hearing na to, Alice Go, etong si Sheila, Cassandra, sila lang ang nadidikdik. Oo. Paano yung iba? Sa ang totoo dyan, meron pong people behind them. Na Yun ang hindi inuukil-kil na ating mga magigiting na senador. na mga biglang tahimik ngayon. Oo. Na bakit? Alangan naman sila lang yan. Oo. Sino yung Sino enablers? ang... kasi organized crime po ito lumalabas. Kaya nga na-involve ang PAOK. Ang PAOK, Philippine Anti-Organized Crime Commission. Okay? Presidential yan. So may organized crime dyan. Ang organized crime ba, tatlong babae? Hindi, yung may driver. White driver. May kasamang drive. Tsaka yung mga yung mga small boat. So useless itong mga hearing na to. Ito lang. Oo. Kung paano sila nakatakas, exactly, hindi pa nila natuntun. Anong silbi niyang hearing na yan, pare? Maski walang hearing, malalaman nyo yung information na yan. Walang silbi yan. Kailangan matuntun ng hearing na yan, sino yung mga Sino-sino? tao behind na organized crime. At sino yung mga kasapakat sa gobyerno. Kasi may port, may dalawang port. Na may mga small boat, big boat. Tapos nakalabas from Bamban papunta doon sa port na yun. Ibig sabihin, walang nag-monitor. Ito pa, sabi ni Sherwin, Gatchalian, Senator, matagal nang alam ng Bureau of Immigration na tungakas na yan eh. Nako. Yun ang matindi. Since July... Even sabihin bago nagsalita si Senator Hontiveros, Alam na nila noong August 19, matagal na nilang alam. Okay? na wala na sila dito. Matagal na raw. Kanya lang, ang sagot ni Immigration Commissioner, ang magiting na si Honorable, ano ba tawag dyan? Ano ba tawag sa Commissioner? Honorable. Honorable Norman Tansinko, totoo daw po nakuha na nila yung information. Kaya lang, kailangan nilang i-validate. 1 month. Isang buwang validation ha. Masusi. Ikaw naman, di naman Masusing Hindi, validation daming ikot eh. Itong mga ito nang hilo eh. Mahirap po mag-validate. Hinilo nilang immigration eh. Kung saan sila pumunta. Ayan. Kaya natagalan ng validation. May mga conflicting information Yan. daw. Kung, Nang hilo eh. So, kailangan i-check kung airport or seaport. Yan. Ayan. Yan. Mga ganon. Bakit kung makaharang ang immigration ng mga lalabas na Pilipino? Antindi. Ang bilis. Yung intel nila kagad trafficking ka. Bakit kapag OFW? Oo, yung gano'n. Ang bilis. Nahaharang nyo agad. Hindi naman ho OFW ito. Farmer lang ho ito. Oo, sabagay. Mahirap ba? Mahirap. Mahirap. Manmanan niya. Marami speculation tuloy lumalabas ngayon. Ayan. Kung saan-saan tumulong and everything. Useless po yung mga information na ganyan na by boat and everything kung hindi malalaman
sino yung nag-facilitate? Ang tawag ni Jonathan dyan, sino yung enabler? Enabler. Ayan. At Baka naman walang enabler, pare. mabigat yun. Saan ka kumuha ng van? Saan ka kumuha ng small boat? Sinundo pa kayo. Alam ka namang parang Sino tumatawag ka. nagplano nung escape? Alam ka naman parang tumatawag ka ng taxi, fin-lockdown mo lang. Ano, Grab? O, Grab? Walang ganon. Walang ganon. At saka, mga ports eh. So, ibig sabihin, may mga ports. Private ports ba yan? Government ports o ano? May mga But ports that's a good question. Private ports ba to o yung... Meron dapat. May private ports. Maraming private Maraming ports. Kung private- maliit lang. Lahat ng resorts meron. Eh. Meron. Bagay. Doon lang sa Anbayacob. Meron na dun eh. Oh, apparently, bandang Sambales. Sambales, Pangasinan yan. Pangasinan, dyan, ano. Yan Pero, ang workout. what's the use of that? Kung malaman mo, kung di mo naman matutuntun, sino yung mga tumulong? May binabanggit sila na isang mayor eh. Sa Pangasinan daw. Mayor. Yan. Ang boyfriend ata ni Alice, taga Pangasinan. Parang ganon ang lumalabas. Boyfriend ba yun o baka naman? Boyfriend na partner. Yan. Business partner. Speedboat pala yung ginamit. Sabi po ng PAOK. Diyan, speedboat daw yung ginamit. So, private nga to. Kung speedboat. Private yan. Malaking speedboat yun, ha? Marami sila eh. Meron silang informant daw. Diyan sa Sambales nanggaling. Ayan. Okay. So, pumunta ng Sambales, yung van. Ngayon. Yan na po yung mga detalye ng kanilang pagtakas. Pero hindi pa rin malaman sino-sino mga tumulong, kasama sinong dyan. big time. Yan. At saka bakit nga nakasentro dito ang investigasyon? Organized crime yan eh. Ba't hindi mabasag-basag yung sindikato? At saka, huwag nyo na digdigin si Sheila. Dahil si Sheila nga, ano yan, nalilimutan niya, wala siyang ganon na, huwag nyo na, tapos na yung pandidikdik nyo sa kanya. Wala na kayong makukuha sa kanya. Pareho din daw ang kwento nila ni Alice na late registration. Yes. Kaya siya nagkaroon ng Philippine passport. So, meron silang bordahan na business dyan sa Marilao. Yes. At hindi daw siya nagpupunta doon sa farm sa Bamban. Totoo yun. Meron nagsasabi na embroidery. Meron, Dyan daw sa Bulacan meron sila. meron sila embroidery at saka nag-ano sila ng machines. Parang nagtitinda ng embroidery machines. Light machinery. Light machinery. Hindi yan yung mga electric fan. Hindi ito yung nire-raid ng DTI. Hindi. Ay, yung electric fan, yung... Hindi yan. Hindi yan. Mas malakas ito. Ano kinalaman ng mga yun? Doon sa Pakay, kasi pag ito ang end game nito, Yes. pare. End of the year, isasara lahat yung Pogo. Pogo. Therefore, dapat ma-deport lahat ng mga foreigner na nandiyan na makalabas na ng Pilipinas. Ngayon, kung merong organized crime, organized syndicates behind these Pogo operators, With foreign nationals. hindi po aalis yan. Mag-underground yan. So mag-ooperate pa rin sila. Ngayon, parang maglalabas dyan para nang yang isabong ngayon. Yung tuloy-tuloy pa rin operation, Pero underground. wala nang alam ang... Parang wetting. wetting. Merong Lotto, STL. STL, pero may wetting pa rin. Oh, yeah. Underground. Ganyan ang work. Hindi na matitrace ng government yan. Okay? Wala nang sa kamay ng... hindi na abot ng kamay ng batas. Ang may abot po dyan, yung mga lokong polis. Kamay na ng organized operation. Yung mga lokong polis O na... kaya local government. Local government. Yan mga yan. Hindi, so tuloy pa rin. kasi nga, tuloy pa rin. Happy days pa rin ng mga Of enabler. course. Yun na nga ang sinasabi na kailangan ma-wipe out yung organized crime syndicates na yan. Sindikato to pare. Hindi pwedeng si Alice Go, On her own. her own, wala yun. mga ganun. Di ba nga, meron silang baka sila sa Bamban at Porac. And, yun lang ba? Bamban and Porac lang? Meron. All over Pero the place. iba pa. Anything north of the Pasig,
Wala na hong i-deport ngayon, sir. Ano? May Philippine passports na lahat eh. Oh, yan. Ito Ayan. DFA, tignan ninyo kung paano. Ilan ang nag-a-apply ngayon ng Philippine passports na late registration ng hawak-hawak? Yan. Isa yan. Tignan din ninyo kung sino yung mga nagpapassport doon. Kasama yun eh. Enabler yun eh. So ang teorya mo, paring Conrad, Boss Jonat, is that this is such a booming organized crime business. Of course. That Kaya nga maraming crime na... hindi bibitaw ang Ay, pare. they will go underground. Yung mga enabler naman, sige, we'll handle We'll handle manage your a different way. Ano ba ang organized crime? Ganyan po talaga. Maski underground, nag-ooperate yan. Organized crime nga. Kaya tuwan-tuwa sila nung maluwag nakakakuha ng lisensya. Nakakuha sila. Doon sa pagkor. Ngayon, wala nang lisensya. So what? So what? Nandun sila eh. So, okay, yung Therefore, yung Senate hearing, sana makakatulong yan to unmask Kung sino-sino itong mga sino ito. yung hindi. It's masyadong on the surface. Skin deep yung ano ay, hindi nila. malalim ang hukay nung Na Ay. Okay. si Alice Go, Sheila Go, Carissa, wala yun. ano alam niyo mga yan? Di ba? Hindi, kasi yung akin naman Hindi natin sinasabing wag Huwag silang investigahin. imbestigahin. Bakit? Pero puro yun lang. ang akin kasi, the optimistic or possibly the naive scenario is that, okay, basyo na tayo, cut and cut cleanly. Yung mga enabler naman, ito, seryosong presidente na talaga isara to eh. Let's just go someplace else. Iba ang ating negosyo yun. Pero right now, palayasin nyo na yung mga yan dahil baka tayo ituro pa. Good luck to you. Good luck. Pag ganyan. to you. Pag ganyan. Kung ganyan ang tingin mo. Hindi, oo. Ganyan ba mag-isip yung mga kriminal? Hindi yung criminal, yung enabler. Criminal na rin yung enabler. Baka ituro sila eh. Ay, Ang criminal natin. pare, wala na yun. Sa ngayon, sinabi nila, laylo muna kayo, mga bata. Yun, Lilo muna. Mga bata, laylo, ibig sabihin nung babalik uli. Laylo lang. Relax lang muna kayo. Yun ang usap-usapan sa mga coffee shop. Oo. O ganito ang gawin natin ha. Kayong lahat, total magkakaroon na ng filings October 7. Tumakbo kayong lahat. Yeah. Tumakbo muna for a kayo. position, Pag-file kayo. LGU, Pag-file kayo. local government. Kaya whatever it is. Pero sinasabi ni BBM, alam na raw niya kung sino eh. Maliwanag. Oh, sana malaman din ng presidente sino yung enabler ng mga sindikato. Marami yan. Lalayo pa ba siya? Marami yan, pare. Or noong panahon na napakaluwag ng pagkor, Ayan. bakit yun hindi na sisita? Hanggang ngayon, sino-sino yung mga nando doon nung panahon na yon? Medyo maere pa nga yung PR ng pagkor noon eh. Yung hindi, kumbaga siya yung pinakikinggan nung chairman eh. Oo. Yan, yung PR. Maere. Ba't hindi patawag yun? May dating. May dating. Oo. Sabi- Si Chairman Didi Domingo, Oo, yan. hindi rin napapatawag. Bakit naman napakaluwag ng pagbibigay? Wala na yun. Nakalimutan na. Ito Nakasentro dito kay Alice. Kay Alice at saka kay Carissa. Ito si Cecil. Ano sabi ni Cecil? Nagkakalabitan lang kayo dyan. Di ba nyo alam na kayo? Hindi kayo. Nagkakalabitan? Sino nagkakalabit? Ano nagkakalabit? Ikaw, Cecil, marami kang naintindihan, ha? Kakalabitan lang daw sila doon. Sa ano? Ito, tanongin natin, dikdigin natin to si Sheila at saka si Carissa. Ito na lang. Ito si Attorney Elmer Galicia. Pinagdidikdikan. Another dikdikan. Pinagdidiinan na talagang nakita niya raw. si Alice Go. At pinakita pa daw yung driver's license. Yan. Tapos didikdikin nila ngayon si Atty. Galicia. Ano makukuha natin dyan? Ano yun? Maganda pa ng mga dialogue eh. Tinanong ko siya, Mayor Alice Go? Sabi daw, Alice na lang. Alice na lang. Ayan. Yung mga ganyan, aray ko. Para tayo Eric Mati. Eric Mati, hindi papasayan yung ganyan. Ito ang pinaka-useless, ang pinakasayang na oras ko. Yan Manood.
Akala ko bang makahahantong tayo doon sa mga organized crime, yung mga bosses of the Capo de Tutti Capi. Wala. 8:32 ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit. Morning. Maraming salamat ulit doon sa mga late nag-announce ng walang pasok. Yan. Sarap. Nagastusan pa tuloy. Sayang din yung bagong palit ng damit o uniform. Uniforme, mahirap yun. Oo. Tapos naligo pa. Mahal na sabon ngayon. Bagay may mga naliligo, hindi na gumagamit na sabon eh. Ano ginagamit? Wala. Ano lang, Tubig tubig. na lang. Mahal na sabon eh. Sayang lang. Ano? Mabigat. Ayong ano daw, paparusahan daw yung abogado na Notarize. nag-notarize nung tawag nito, sagot. Counter affidavit. Pero hindi pa sinasubmit sa COMELEC yun. Counter affidavit sa COMELEC yun eh. Hindi pa sinasubmit. At ang ginawa ng COMELEC, in-extend pa ang deadline. Yan. Mukhang natulugan ng COMELEC na baka fake yung nota. Yari siya. Bakit yun naman? Hanip, dinidikdik lahat ng mga pipitsugin eh. Mga ayungin. Mga gurami. Nasaan yung mga balyena dyan? Oh. Maraming balyena dyan. pare. Sa pulis lang siguro. Kawawa itong si Elmer. Si Atty. Galicia. Kasi siguradong ano yan. I-trace siya. Saan ka nagnonotaryo? Sinong kasama mo? Nung pumunta ka daw sa DOJ para i-disclose. Una-una, may nakikinig ba sa notaryo? May mga ganon. Malaki ba ang value ng notarized document? Pare? Malaki. Malaking bagay yun. Pag ikaw, abogado ka, nag-notarize ka na isang na hindi mo... Anong purpose ng para ma-notarize? Para sabihin mo, totoo. Totoo. Ang sinasabi mo. Totoo na itong Kahit na kasinungaling yung sinasabi mo, notarize naman yan eh. Hindi, pero Notarize. pwede kang tanungin, nakausap mo ba talaga to? Kasi it has to be, personal. Ay, Nakausap. nako, hindi nangyayari sa totoong buhay yan. pare. Kaya nga, Kung sino-sino na lang ang wala na yan. Yan notary po, red tape na lang ngayon. Hindi. Kasi tape na lang eh. Hindi. Kahit saan ka Parang, pa. Kahit saan mong mangyari, kahit saan ka Paring magpunta. Conrad, paring Joel, maaring sa atin, o sa iba, red tape to. Pero for purposes of the investigation, critical yan. Critical si Galicia. Ay! Yan ang Talagang didigdigin na mga 5-4 na araw nakakausapin ito. Kawawa ito. Kawawa ito. Lahat na maliliit, magtago na kayo. Kasi yung mga malalaki, nagtago na rin eh. Ito, Galicia, yung abogado na nag-notarize, isa yan. Driver ng van, sigurado ka na. Ikaw, matrace ka, yung driver ng van na galing sa farm, pumunta sa Zambales at Pangasinan, sigurado matrace ka. Patay ka. Yung may-ari ng van, kung Patay halimbawa, ka. patay na kayo, So yung nagbuhat ng bag, yan, doon sa port or sa pier Pier. o sa private dock, yan. yung nagbuhat ng bag ng mga yan, lagot ka. Sagot kayo. Yung, Enabler, ikaw ang tumulong. oo. Lagot ka. Sigurado Ba't mo na. binuhat yung bag? Sigurado na kayo. Ito Yung magtago. mga umalalay, Ay. tumawid para makasakay sa bak. Patay ka. Nako. Patay kayo. Papatawag kayong lahat dyan. Parang pahinante ha. O, Mga pahinante, siyempre. Oh. Importante Yan ang yan. mga enabler eh. Kaya nagkaroon ng... Ay, nako. Sigurado na kayo. Tawag kayo. Lagot kayo. Ay, maganda na kayo. Sabi ng Bureau of Immigration, ano daw? Talaga masinsin Oo. na binabalikan lahat ng records.
Para daw luminaw. Etong kaso na to, para nakatakas. Ayan. Sinabi na ng presidente, I have a very good idea. I have a very good idea. Tigil nyo na yan. Tigil na ninyo yan. Paano kaya ito, pare? Sa kaya, Basta ako. number 1, patawag ang PAGCOR na chairman dati, linawin. Sino, paano, what inspired you to issue so many licenses? Yan. Sino yung mga naglalaban dyan? Yung executive order allowing the POGO. Pogo, yan. Sino nag-inspire dyan? Kasi dati, Sino sa Malacanang ang umaalalay dyan sa mga POGO na? kasi dati doon lang dapat sa zones eh. Sa mga CESA, doon lang dapat eh. Pero limited lumabas. sila doon, no? Lumabas sila. Tapos, anong ginagawa ng pulis doon sa mga sindikato? Walang nababanggit dyan, pare. Local governments, police, lahat. Walang nababanggit dyan tungkol sa sindikato. Ano kaya? At saka, bakit yung mga ibang senador sobrang tahimik? Huwag nyo sabihin, kliyente nyo rin yung mga organized crime na yan. Uy, Oy. Bakit tahimik? Bakit tahimik? bakit tahimik? Please, honorable. Samantalang na dati, Hindi Hindi, ingay-ingay pag tapos, dito, napakalaking issue. Di ba? Kinakain daw, pinapapak ang social fiber nitong organized crime syndicates na to. Ni Piyok, hindi pumiyok eh. Walang. yung mga nag-i-issue ng late registration, birth certificates. Isa pa yan. Yan. Sino yung mga yun? Sindikato rin yan. Kaya nga. Delikado na kayo. Lahat ng mga pumirma dyan, ha? Aha. PSA, DFA, nabigyan ng passport. Naku, dami nito. Bakit si Sheila lang at saka si Carissa pinagbabanatan natin? Nasaan itong mga... Bakit? Si Galicia, yung notary. Oo nga pala. Yung notary public. Laki mo nga nun, ha? Big fish yun. Big fish yun. Oo. nag-notarize lang. Big fish yun. Big fish yun. Yun, ha? Enabler yun. Uupakan daw eh. Uupakan ngayon eh. Kakasuhan ka. Loko. Ba't ka nag-notarize pa, ano? Yeah. Sabay naman ng media, iba-banner yan. Ay, sigurado. Banner. Sigurado yan. Babanner yun. Oo, yung notary, yung nag-notarize. Siyempre, cover up yun, cover up yun ng tunay na syndicates eh. Ginagalaw nila sa news. Yun na nga, ganun ang media eh. Yun na nga eh. Bakit yung PAGCOR hindi masita-sita yung mga Ngayon. nagbigay ng lisensya niya? Ibig mo sabihin, di mo Paliwat wala ka, matyak kung nasa ngayon yung mga tao na yun? Ang balita dyan, meron daw mag-i-issue ng mother license. Yan. Yung mother license na yun, manganganak. Kakabit yung mga pogo. Nagiging grandmother. Bakit pinayagan ng PAGCOR noon yan? Okay. Kaya lumaki na lumaki. Kaya dumami. Allowed ba yun na gano'n? Manganganak? Sasakay sa mother license? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Tapos kung sinasabi kayo naglilinis kayo and 46 na lang yon, nasaan yung mga lininis nyo? Asan yung mga nawalis na? Nawalis na. Meron nga ba? Yan ang gusto natin malaman ngayon. Bakit mo gusto malaman yun? Kumabo ko yung... Sino yung nagwalis? Ayan! Yan. Yung nagdala ng mga papel, lahat, etc. Lahat yan. Sino yung nagwalis? Yan. Ngayon po, ang usap-usapan, siyempre, yung hearing sa House naman. Si Carissa Dalawang naman yan. hearing yan eh. Nako. Hindi, Mas mabigat. wala pa yung kay Carissa. Cassandra. Cassandra. Wala pa. Hindi pa nag-hearing. Hindi pa siya. Hindi pa. Ang hearing sa House, pare, ay yung budget ng Vice President. Nako, another. Yeah. Nako, bigat nun. Mabigat. Ikaw ba parang Joel, nanginig ka ba doon? Pero naano ka, medyo naano ka. Nagkasagutan daw po ng Dami nagkasagutan doon. It is quite obvious na the kindest thing to say rito is the VP has her own mind. Pare. May sarili siyang pag-iisip. Ayan ang conclusion mo. Ano ba nangyari? Una, ano ba? Ano ba nangyari? May hearing po ng budget ng Office OVP, of the Vice President. Okay?
dumating si Vice President Sara Duterte doon. Nagkainitan po sila ng member ng budget committee. Ano what na tawag? Members. Anong tawag doon sa committee na yun? Appropriation. Yan. At inuukil-kil yung intelligence funds ng Vice President, Office of the Vice President, noong 2023. The usage. Noong 2023 ba o 2022 pa? 2023, 2024. Usage. Oho. Dahil po daw, merong tawag nito. May COA eh. May COA disallowance Yes. ng parang 70 million. Something like that. Something like that, 70 million. So, well, pwede mo sabihin na masyadong, kumbaga, kino-corner ang Vice President. Dito, pwede mo sabihin yun. Pwede. At yun yung sinasabi ng lahat ng followers ng Vice President. At ang sinasabi nila, ito namang mga congressman. Kung magtanong, gano'n na lang, binabastos na yung Vice President. Politician. Sila naman, number 1 na magnanakaw. Hindi yun eh. Wala po yun sa... Wala sa diskusyon yun. Totoo yung sinasabi nyo, number 1 na magnanakaw yung mga yan. Totoo yan. We cannot... May nangyayaring ganon. may nangyayaring ganon. Pero dito po sa okasyon na to, hindi yan ang Hindi yan ang pinag-uusapan. Kung magkano yung ninanakaw ng mga congressman. Ang pinag-uusapan dito, yung budget ng Vice President. So, malayo sa putukan yung mga argument na Ang yun. ano doon, Ang nakita ko magandang argument ay yung kay former President Gloria Macapagal Arroyo. Ang sinasabi, ngayon po kasi, representante ng Pampanga. Pampanga. About 125 million confidential funds in 2022. Pare. Na inaano siya, ba't ginastos mo yan in 11 days? 125 million. Kung ako naman, kulang pa nga yun eh. Kahit 1 billion, kaya kong gastusin sa isang araw sa dami ng pangangailangan ng informasyon ng Office of the Vice President. hindi, Ang sinasabi nila, paliwanag mo dito. Sabi ni GMA, pare, teka, pinag-uusapan natin rito, 2025 budget. Ngayon, kung tungkol doon sa 24 budget, dapat, noong 2023 natin pinag-usapan yun. Ito, 2022 budget, COA and everything, sabi ni GMA, we have already discussed that extensively previously. At yun nga yung dahilan kung bakit tinanggal na natin yung confidential funds ng Office of the Vice President. dapat pinoint of order niya yun eh. Ngayon, inuukil-kil nitong si Franz Castro. Kaya nga, ang ano dyan, Yun ang sabi ni GMA. Ang ganda nung tama si punto ni GMA. Tama si GMA doon. Tama si GMA. As a matter of fact, dyan sa mga ganyang hearing, dapat nabanggit na niya yun. Alam po yung COA report, that has already been worked out. I think that has been explained, and that is precisely the reason why in the 2024 budget, wala na yan. Tinanggal natin 8 offices, wala na yung mga ganyan mga funds. Ngayon, pagdating dito sa 2024, if there is an AOM, meaning Audit Observation Memorandum, we have discussed, ang sagot ni BP, we have discussed that with the COA. And we are in the process of working it out, finding out what in it. And I hope we can discuss now the... Kung lahat kasi ng COA, discuss dyan sa budget hearing, lahat ng COA findings, whatever, ay baka forever tayo mag-hearing ng budget. Hindi. Sa damay ng COA. Hindi, pwedeng sabihin, Your Honor, we have discussed that with the COA. If there are any other issues that concerning this particular AOM, I hope you can discuss that when the COA budget is going to be discussed. Yung po kasing intelligence funds na 500 million, confidential fund ng Office of the Vice President for this year, from 2023. Dinagdagan. Noong 2024, noong 2023, tinanggal po yan ng House of Representatives. Yan ang punto
ni GMA. Kaya nga natin tinanggal yan dahil we have already discussed the 2022 spendings, talaga daw exhaustively, extensively. Yan ang sinabi niya. Bakit ngayon? Inuukil-kil ni Franz Castro. Si Franz Castro yun eh. GMA, hindi mo ba naiintindihan? Hindi, pero- Kung para saan yun? Pero the chairperson, senior appropriations committee senior vice chairman, sinabi rin niya. I think we have already worked that out. Can we please discuss the 2025 budget? Balik pa rin. So, pero sabi ni Gloria nga, I mean, we're talking about oversight. Yes, merong oversight, but during the public hearing, yung budget muna. Wag mo na yung oversight. Sa ibang pagkakataon, Yes, oversight. which is correct. Tama si GMA, Yes. di ba? May punto siya. Tama yun. Pero meron nagko-criticize kasi sa actuation ni Vice President Sara. Which is also... Kinulang siya sa statesmanship. Yes. Which is also... Kaya mga headline, Sara loses school, mga ganun eh. Nakipagbangayan eh. nakipagbangayan. Ngayon, yung mga nagsasabi, karambola naman eh, lagi kayo. Binabastos nyo naman si BP. Hindi. Kaya namin binastos yun. Tanginan nyo. Samantalang politicized ang mga katanungan at kung paano siya tratuhin sa House at sa Senado. Hindi. Wala pa nga tayo Senado sa House. Usually if you are a resource person or you are the head of agency whose budget is being discussed, Oo. ano yan? Kasi Kasama yan sa kasama yan sa Yan eh. discussion Yung checks and balances kasama yung Yes. sa pamahalaan at sa isang demokrasya. Yes. You cannot invoke any... No, sabihin natin masyadong may pinatutunguhan yung mga katanungan para nang babastos. May paraan ho yan para Para sagutin, Para yes. may mga iba pa nga nadadaan yan sa yung may levity. Ijujudo mo yun, oo, ijujudo mo yun. Jiu-jitsu pa yan na... But apparently, hindi naglalaro ng jiu-jitsu. Hindi, Vice si President. BP hindi ganon. Boxing ang gusto niya talaga. Obviously, Totoo. kanyang Hindi siya nagjo-jiu-jitsu. Nesti petesyo siya. Hindi, ito si Franz Castro, tinatanong din si Ombudsman Sam Martires tungkol sa kanyang confidential funds noong 2023. So, sabi ni Martires, alam niyo po, I'd rather not have any confidential funds. Yeah. If you like, you can make it zero. Okay. Hindi ako interested sa confidential fund. Mas interested ako sa budget ng personal services. Yan. Yan. Not on confidential funds. Kasi warpath itong si Castro. Franz Castro eh. Yan ang kanyang forte niya. Confidential fund. Yes. Bakit tinawag na confidential funds yun? Kung hindi... kung kailangan mo ibulgar lahat ng... Kaya nga confidential. Hindi. Pero yan ang taong bayan. Yun Ang jiu-jitsu... Para bang pinalalabas, sabi ni Sam Martires. Parang ginagamit ko sa ibang paraan Parang yan, to, confidential confidential funds eh. Yun ang hindi ko gusto. Yung implikasyon ng mga tanong-tanong dito. Yeah. Yun, it's a nice way of saying, F you. Di ba? Yes. Magaling si... You can say F you in a nice way. Magaling si Kaya ombudsman. ko lang po sinabi yan to compare. Yes, the manner by which the ombudsman answered the question. Sinabi niya NTBP. F you in effect. In effect. Pero, he did not say the F word. Yeah, hindi siya, at saka hindi siya ng galaiti. Ayun. Sabi niya, tama yun. Magaling si ombudsman sa ganun. Kaya napasin. Nakukumpara tuloy siya at saka si BP. So yung mga headline, VP Sara loses it. Air King Sara. Yung mga ganyan eh. Hindi.
Sama ng dating. Sama ng dating. Okay. Talaga naman doon kasi, lalo na nung inanunsya ni Benny, kasi tuloy-tuloy din kasi si BP eh. Aha. Benny Congressman Abante. Oo. Siya ang head ng... siya ang chairman ng committee ba? Hindi naman. One of the senior members. Si Saldico ang chairman ba? Pero ang nag-preside si Stella. Stella Kimbo. Oh. Si BP, tama si... Tapos nag-request si Duterte, yun daw chair ng Finance Committee, sana ang mag-preside nung hearing. Hindi si Kimbo. Yung mga ganun na, it does not lend to a very Cordial. discussion, mga ganun klase. So gusto po papalitan ni Sara, ito si Kimbo. Palitan daw ng Finance Chairman, Committee. ng chairman, ng Appropriations para Committee. mag-hearing ng kanyang budget. You cannot do that. So sumagot si Kimbo. Wala sa poder niyo yan. Yan, tama. So sabi niya, I ask the President to please act respectfully. Yes. Wala sa poder nyo The Vice President. na magpatanggal na presiding officer. Yes. Yan. Magulo. Kaya, ano pa lang sa umpisa pa lang talagang na eh. Pero sinasabi kasi, ang punot dulo niya, sa simula't simula, etong House, iba ang trato kay Vice President. Sa Senate, iba rin. Iba rin. Ganun eh. Unang-una, talagang parabang mula nung simula 2022, nung umupo sila, target na itong si Sara eh. Kaya sinasabi ni iba, kaya ganyan mag-aasta yan dyan. Ayaw niya magmukhang basang sisiw. Yes. O kailangan mang-amo ka. Kawtaw. Yes. Ganon. Kasi parang mawawala din naman yung kanyang dignidad pag ginawa niya yun. Tsaka yung the respect for the office. Wag na ako. No, the word Office of when the Vice you said President. that word, you used the word kowtow. This is par for the course. Pag pupunta ka sa legislative body, And you have to prepare. Yes. It's not about kowtowing. Kung hindi, yung mga pinatatawag dyan, whether energy, tubig, Hindi, sinasabi they have nila yun, to- ayaw lumabas ni Sarang ganon. Kasi yung history nila since 2022, na siya na ang inuupakan agad. Lalo mong binibigyan ng bala kapag... Ang dyan, Tiga si Sara eh. Ganun ang katwiran. yun ang kanyang character. katwiran, Yun eh. ang character. But even if that is so, and you have already proven yourself as that, if you go to that particular hearing, you have to be prepared. Oo prepare. Iba yan eh. Hamaganda ka lang. Kaya nga sinasabi ni Congresswoman, it's not your prerogative, ma'am. Please. This is a hearing. We have our processes. I-advise naman si Sara doon. Na Il-advise siya doon. na papalitan niya yung presiding officer. Hindi pwede yun. Wala yun. It's up to the House. Yeah. Wala yan. Wala yun. Bakit ba? Ano nila? May history ba nila ni Stella? Wala naman. Wala. May meron siyang, I'm sure meron Si siyang, Franz Castro. yeah, meron siyang, Araw-araw may banat si May- Didi dyan. Oo. Baka yun pa. Maniwala ako, no? pero kay Stella, hindi. Parang wala eh. Wala. There's nothing. Tuloy, nare-relate yung mga ganyan dun sa bago Okta Research Group. Pero mamaya Mamaya natin work out. Yung research group, yung research Okta. ng Okta, yung popularity, satisfaction, and trust trust rating. Hindi pala popularity, satisfaction, and trust rating ng different heads of agencies. 9:02 ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.